Mhm. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. Naway ang pagpapala ay sumainyo po lahat sa buong mundo na nakakapanood po ng live streaming na ito. So magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pribilehiyo po na makapaglingkod at makapagbahagi sa inyo ng oras para sa Panginoon at salita niya. At nais ko pong pasalamatan po si Ma'am Nineta Pundon aka Achi. Ayan, Achi. Okay. Achi. So siya po yung creator and admin ng grupong ito. Salamat po ma'am sa oras na inyo pong binigay sa akin at sa pag-invite po rito sa Worldwide Friendship Prayer Brigade. So good evening po sa inyo. So at maging kay kay Pastora Leonera kay Pastora Leonera Dato sa salamat po sa inyo pong paanyaya at pag-invite na maging kabilang po dito sa Worldwide Prayer Brigade versus COVID-19. So isang kagalakan sa bawat isa na okay. Salamat po ma'am, salamat pastora. So pagpalain po kayo ng Panginoon at kailangan ko daw po i-share. Paano ba pag-share? Ayan. Okay, yung asawa ko na lang mag-share ma'am. Okay. Okay, kasi naka-program po ang aking cellphone. Okay, so ayan. Okay, so kasama natin ang Diyos, sabi sa Bible, nasaan man ang 2-3 nagkatipon sa pangalan niya, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kasama natin ang Panginoon sa gabing ito. No? Hindi tayo iniiwanan ng Diyos anuman mangyari sa ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Okay, sana isang privilege, honor. Gana makasama po kayo ngayong gabi. Ayan, kay Ma'am Leonora Dato, Pastora. At kay good evening po kay Ma'am Achi. Ayan, salamat po Ma'am Achi. Okay, ayan mga kaibigan. So, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa kabila ng pandemic nito. Nakaka2 taon at halos 2 taon na. No? Magdadalawang taon sa December yata of March. No, ayan. Kung di ko nagkamali ay kasama natin ang Panginoon na hindi ka iniiwan na mag-isa sa kabila ng pandemic nito. So, kasama mo ang Diyos. Don't be discouraged. Don't problem the problem so that the problem will not problem you. Ayan. Yan nga mga kaibigan. So, wag nating problemahin ang problema natin. Just go on, serve the Lord faithfully, and makikita nyo po na ang Diyos ay may gagawin at tayo po ay sasamahan niya sa gabing ito hanggang matapos ang ating oras at panahon sa Kanya. Okay, so ayan. Nais ko pong mag-share ngayong gabi. Samahan nyo po ako ng ilang minuto po na maibahagi po sa inyo ang Kanyang mga salita. Okay? Bago tayo mananalangin at idulog natin ang mga bigati natin sa Diyos, mga kabigatan, mga problema, lalo po sa panahong ito na marami na pong nawalan ng trabaho, no? Marami pong medyo nasa paghihirap ngayon, pero tandaan nyo po, nakita ko po noong 2020 hanggang ngayong 2021, hindi po nagkulang ang Diyos.
hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. No? Okay, bagkus kita niyo po yung biyaya niya. Minsan umaapaw talaga. Apo. Tandaan niyo po kung kailan ang crisis ng buhay, nandoon ang probisyon ng Panginoon. Kaya maging tapat ka lang dahil lahat ng pagsubok ay talagang daranas tayo sa mga matitinding pagsubok, lalo po sa mga huling panahong ito. No? Na tayo ay nasa new normal. Hindi na po tayo normal, mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ngayon. Ihanda mo na ang sarili mo, tanggapin mo na ang lahat. No? Ilagay mo na ang sarili mo sa Diyos o kaya naman ay itaya mo ang buhay mo sa Diyos. No? Maganda yung nagtataya ng buhay sa Diyos, kaibigan. Dahil kapag nagtaya ka sa sugal, no? Nagtaya ka sa kasino, kapag natalo ka, talo ka. Pero sa Diyos, pag nagtaya ka, kapag natalo ka, panalo ka. Itaya mo ang buhay mo sa Diyos. Sa Diyos lang ang pag nagtataya ng buhay ay hindi po natatalo. The more na natatalo ka, the more na nanalo ka. So, ganun po ang buhay sa Diyos. Kaya, don't be discouraged. No? Don't problem the problem so that the problem will not problem you. Okay? Hayaan mong mga problema ang iyong problema sa iyo. Huwag mo silang problemahin. No? Our God is a big God. No? Malaking Diyos siya. Mas malaki siya kaysa problema. No? Kaya po, dapat nating exalt ang Panginoon sa buhay po natin. Palakihin natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung problema ang palakihin natin. Paliitin natin yung COVID. Di ba? Minsan, mas pinapalaki natin yung COVID, yung pandemic, kaysa Diyos. Kapatid, mas malaki ang Diyos sa pandemic. Tandaan nyo yan. Mas malaki ang Diyos sa COVID. Kaya ngayon, talagang may labanan, may digmaan, kapatid. Kaya Worldwide Friendship Prayer Brigade versus COVID-19. Ayan. Okay? And mga kaibigan, magpapasimula tayo. Ayan, unti-unti na pong mga nag-online yung iba at nag-open dito. Nawa ay yung lahat ng mga nakatutok dito ay pagpalaing kayo ng Panginoon. Bago tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Okay, dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito na minsan pa, O Diyos, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapiling ka namin sa gabing ito sa pamagitan po ng live streaming na ito. Nawa, Panginoon, ang mga may problema, mga wala ng pag-asa, mayroong mga karamdaman, mayroong pong mga suliranin sa buhay, at mga kakulangan na financial. Lord, sa gabing ito katagpuin niyo, Panginoon, habang nakikinig sila ng salita mo, O Diyos. At sino mang may karamdaman sa gabing ito, Panginoon, habang nakikinig sila, Panginoon, ng iyo pong mga salita, ay bigyan niyo po ng kagalingan, Panginoon, bago matapos ang ministeryong ito, O Diyos. Bago matapos ang gawain ito, Panginoon, dalangin ko na pagalingin niyo po sila, O Diyos, ng iyo pong mga salita. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin ka po sa gabing ito, Panginoon. Pinagkatiwala po namin ang aming buhay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating tatalakayin po ngayong gabi ay patungkol po sa ultimate remedy for COVID-19. Okay? Huling remedyo sa COVID-19. Okay. So, ibig sabihin po ng COVID, severe pneumonia. Ayan. Okay, so sa Bible po ay yung pneumonia o yung mga karamdaman, marami pong klaseng karamdaman na binanggit sa Deuteronomy chapter 28. Yan, doon nyo po mababasa yan, lalo po doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 22. Sabi dyan, He will afflict you with weakness, fever, inflammation, infection, sword, blight, and mildew. This will attack you until you perish. Yan. So ito po ay marami pa pong mga binanggit dito ang ating Panginoon. No? At
binanggit dito po, doon pa lang sa Deuteronomy 28, kung ano po yung mga pangako ng Diyos sa mga taong sumusunod at nagtatapat sa Kanya. At meron naman po ditong mga sumpa sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Okay? So yun po yung mga nabanggit dito. Basahin nyo na lang po ang Matthew 28 dahil limitado lang po ang ating oras dito. Okay, so yung pong pneumonia, yung pong sa Bible kasi po, marami pong mga binabanggit na plagues or salot na pinapadala ng Diyos kapag ang mga tao, lalo ang kanyang piniling bansa, kanyang chosen nation, walang ibang Israel, kapag sila ay paulit-ulit na nagkakasala, ay nagpapadala ang Diyos ng mga plagues or mga salot. Kaya lalo po sa panahon ni Paraon, no, si Paraon po ay matigas ang puso, no? Kaya ang Diyos ay nagpadala po ng plagues. No, 10 yun na salot. Sadyang pinatigas ng Panginoon yung puso po ni Paraon para ipakilala ng Diyos kung sino siya. Okay? Pangalawa, para i-demonstrate ang power niya. Okay? So yun po ang makikita natin na ano yan. Pero kung babasahin nyo po yun, mas maliliwanagan nyo po. So, dito po, limited lang po ang ating oras. Nais ko lang pong banggitin yung iba pong mga dapat banggitin. So, dito po sa ultimate remedy for COVID-19. So, ang ibig sabihin po ng remedy, ay sa Bicol ay remedyo. So, kahit sa Tagalog po, remedyo. No? Ginawang paraan, okay? Paraan para maremedyohan ang isang bagay na lumalala. Ayan. So dito po makikita natin sa mensaheng ito ay yung pong number 1, people's remedy for God's punishment. Okay. So ang tao na po ay may ginawang remedyo sa punishment ng Diyos. Alam niyo po ba ang COVID is punishment of God or ito po ay wake up call ng Diyos. Okay. Sa Biblia po, ayon po sa Numbers 16 verse 46. Okay, kung kayo po ay mayroon pong banal na kasulatan, buksan niyo po yung buksan niyo po ang inyo pong mga sandali po, basahin ko muna yung share ko walang laman. Okay. Okay. Sabi po dito mga kapatid ay then Moses said to Aaron, take the censer, put burning coals from the altar in it, place incense on it, and go quickly into the assembly and make atonement for them, for wrath has gone out from the Lord, the plague has begun. Okay, sabi po dyan sa last na binasa natin, the wrath of God has gone out from the Lord. Yung pong galit ng Diyos sa mga Israelita na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, okay, lumabas na daw. Ayan, lumabas na. The plague has begun. So, kapag nagagalit ang Diyos, ay nagsisimula po yung plagues or kaya salot na lumalabas at ang tao po ay pinaparusahan ng Diyos dahil sa kanyang ginawang kasalanan. So kung papalitan nyo po yan mga kapatid, the COVID has begun. Okay. So COVID is the result of God's wrath. Yung pong COVID ay resulta po ng galit ng Diyos. Okay. Okay? So alam niyo po, yung nangyayari dito sa mundo, itong COVID na ito, hindi po yan aksidente o yung nagkataon lang. No? Akala natin yung COVID-19 ay ano lang yan, parang lumabas na lang na walang dahilan. So yung pong COVID, merong pong dahilan yan bakit lumabas yan. Unang-una, ang Diyos ay nagagalit. Kasi po ang tao wala ng panahon sa Kanya. Ang tao po ay walang panahon sa salita niya, walang panahon, walang relasyon sa Panginoon, paulit-ulit ang kanilang mga ginagawang kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga krimen na nangyayari, drugs, patayan.
So, andun po mga kapatid, laganap sa buong mundo at dito na lang sa ating bansa. At kahit sa inyo pong lugar, laganap po yung pong mga krimen na nangyayari sa bawat lugar natin. So, okay. Ngayon po, ito pong COVID ay ako'y naniniwala na ito ay hindi lang kung ginawa man ito ng tao o kung mayroong mang ibang bansang gumawa nito. Maaring sila po ay pinahintulutan ng Diyos na gawin ito o pinahintulutan ng gawin si Satanas, no? Para kasi may purpose siya. Kaya hindi para tayo ay sirain, hindi para tayo ay wasakin, kundi ang purpose niya ay lalo tayong kumapit sa Kanya at lumapit sa Kanya. Ayan, sabi nga po sa Exodus. Okay, sa Exodus, ay babasahin ko po. Exodus chapter 9 verse 14 to 15. Okay, sabi diyan, "For this time I will send all my plagues on your very self and your servant and your people, so that you may know that there is no one like me in all the earth." Sabi po dito mga kapatid, I will send, ipapadala niya, no? Iuutos niya o ipapadala niya ang kanyang plagues, okay? I will send all my plagues. Okay? Ang Diyos pala ay nagpapadala ng mga salot. May mga, sabi niya, all my plagues. Okay? Kasi po, ang Diyos po, pag nagagalit, yung lahat ng kanyang mga creation, yung mga plagues, gumawa siya ng palaka, gumawa siya ng ipis, gumawa siya ng langgam, gumawa siya ng langaw, nek-nek. Yan po ang makita natin doon sa sa Egypt. So yun po ay mga salot, no, na pinapadala niya po sa isang bansa na umaayaw sa Diyos at ayaw sumunod sa Diyos. Yun po yung pinapadala niya para ang tao po magsisi at magbalik loob sa Diyos. At pag ang tao po nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, yung pong salot tinatanggal niya. Okay? Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, kapatid. Ay, hindi lang yan, isa lang yan na verse, Exodus 9 verse 14. So meron pa po mga kapatid, isa lang ito po sa verse sa 2 Samuel 24 verse 15. Kung inyo pong bubuksan ang inyo pong mga banal na kasulatan, okay? So the Lord sent a plague through Israel from morning until the completion of the appointed time. So ang Diyos po, sabi diyan sa Samuel, panibago naman itong plague na pinadala sa Israel. Okay, ang Diyos kasi pag nagagalit sa Israel ay pinapadala niya, tinatawag niya ang mga kalaban ng Israel, inuutusan niya, o sakupin niyo ang bansang Israel. So yan mga kapatid. So makita natin dito, okay? Si Adam, nung magkasala, anong ginawa niya? Gumawa sila ng remedyo. Ang ginawa nila ng remedyo, yung nung sila ay magkasala sa Diyos, nakita nila na siya ay hubad. No? Hubad silang dalawa. Kaya gumawa sila ng remedyo, gumawa siya ng dahon na damit nila. So, yun po yung remedyo nila. Dahon lang. Kaya makita natin, ang Diyos ay gumawa ng remedyo. Ang ginawa niya, nagpatay siya ng hayop at ito po ay kinuha ang balat, sila ay dinamitan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung may mga problema nangyayari, ang tao po ay gumagawa ng remedyo at ito'y nasusolusyonan niya. Pero yun ay hindi tanggap sa Diyos. Yung remedyo ay mayroong remedyo ang Diyos. Okay. So minsan mga kapatid, nung magkaroon po ng COVID-19, ang tao po gumawa ng remedyo para lunasan yung COVID-19. No? Nag-imbento po ng mga vaccine at tayo po ngayon ay in-experiment at nagpapaturok po tayo ng vaccine po as remedy for COVID-19. Tandaan kapatid, yung pong nire-remedyohan lang natin yung punishment ng Diyos. Kaya ang Diyos ay tumataas yung antas ng kanyang parusa sa mga tao na yung parusang yun ay halos hindi na masolusyonan kasi nare-remedyohan ng tao yung yung ng tao, yung parusa ng Diyos, no? Katulad ngayon, sasabihin sa atin, ayan, wala ka ng problema, nabaksinan ka na. So, wala ka ng problema,
Okay? So ngayon po, oo nga, naremedyohan tayo kapatid. Pero yung, bakit ang parusa ng Diyos at ano ang purpose niya, bakit pinadala ang vaccine? Ay, ang vaccine, ang COVID-19. Bakit mga kapatid? Para magsisi tayo, ma-realize natin yung pong ginagawa nating kasalanan. Kasi pag niremedyon mo lang yung pong vaccine, o yung COVID-19, sorry po, COVID-19, niremedyon mo lang at hindi mo tiningnan kung ano talaga ang ibig ng Diyos at gusto ng Diyos na mangyari, bakit pinadala niya ang COVID-19, yun po ang problema, kapatid. Okay? So kaya po, ang Diyos, makikita natin, may remedyo siya. Ano po ang remedyo niya? Ito na po yung remedyo, kapatid, hindi ko na gaanong kahabaan. Sa 2 Samuel 24 verse 25, ang sabi diyan, "Then David built an altar for the Lord, and there offered burnt sacrifices and peace offering. And the Lord accepted prayers for the land, and the plague was removed from Israel." So ano daw mga kapatid, ano po ang solusyon? Ano po yung ultimate remedy for COVID-19? So dito makita natin kapatid, yung pong kanilang solusyon, no, remedyo doon po sa salot, plague was removed from Israel. So kung papalitan natin kapatid, yung plague ay ilagay natin diyan yung COVID. The COVID was removed from Philippines. The COVID was removed from all over the world. Ayan. Why, kapatid? Ano ang solusyon? Ano ang remedyo ng Diyos? Sabi ng Diyos kay David, sabi niya, David, God, yung inutusan niya ang propeta niya, para mawala ang COVID or ang salot na to, kinakailangan mo ipagtayo ang Diyos ng altar. Kaya makita niyo po dito, David built an altar for the Lord. So gaano ba kahalaga yung altar? No? Dahil after nang maitayo ang altar, nakinig ang Diyos sa panalangin. Tama yung sabi doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 4, 2 Chronicle chapter 7 verse 14, "If my people will humble themselves, seek my face, and pray, I will hear from heaven and heal their land." Ayan mga kapatid. So makita natin sa buhay natin ay wala yung altar ng Diyos. Okay? Wala na yung altar. Di ba? Makita natin na tanungin natin ang ating sarili, meron pa bang altar sa buhay mo? Meron pa bang devotion personally sa buhay mo? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? No? Meron pa bang family devotion? Yan. Kapag wala na yung kapatid sa'yo, wala nang altar sa'yo. Kita nyo po, pati yung ating pagsimba, no? Pinasarado ang church. Ewan ko po sa mga ibang lugar, kung meron pong face-to-face kayo, pero dito sa Metro Manila, medyo mahigpit pa. Wala pa pong face-to-face. Ewan ko lang po sa iba. Okay? Makikita natin kapatid, ang solusyon po ng Diyos, no? Para matigil ang ang ating COVID-19, ang paglaganap nito, no, hindi natin alam kung ito po ay patagal ng patagal. Pero ito kapatid, isang solusyon lang. No? Hindi tayo gagamit ng vaccine. Kung ang buong mundo, ang President ng Amerika, President ng China, ay magpakumbaba, President ng ating bansa, siya mismo ang mag-lead na magpakumbaba ang bawat isa. Kapatid, sa gabing ito, kung aayusin mo ang altar mo sa Diyos, aayusin ka ng Diyos. Tatanggalin niya ang mga sagabal or tatanggalin niya ang COVID-19 sa buhay natin. At kung tinamaan ka man ng COVID, ang Diyos ay puproteksyonan ka niya.
nung si Abraham ilagay niya sa altar ang kanyang anak at nung ito'y papatayin niya at sasaksakin, sabi ng Diyos, Abraham, wag. Nakita ko na ang iyong pagsunod. Kapatid, pag ang buhay natin ay inilagay natin sa altar ng Diyos, there is protection. May protection ang Diyos. Ay kapatid, sa gabing ito, kung ikaw ay magpapakumbaba, lalapit sa Panginoon, hingi talaga ng tawad sa Diyos. Marami tayong time sa mga Facebook o sa mga ML o sa TikTok o saan mang mga bagay na ninanakaw at kinukuha ang ating oras sa Diyos. Kapatid, build your altar. Maaring ikaw ay wala ka ng... Maaring ikaw, kapatid, sa gabing ito, ikaw ay puno ng mga apps ng buhay. Memory full ka na. Kapatid, pwede ka bang mag-uninstall ng mga apps sa buhay mo? Wala nang puwang ang Diyos sa buhay mo. Wala nang space ang Diyos sa buhay mo. Hayaan natin sa gabing ito, mag-uninstall tayo ng mga apps ng buhay at magkaroon ng time si Lord at magkaroon po tayo ng oras sa Diyos. Magpakumbaba tayo, kapatid. Kapatid, ano man ang kasalanan natin, ito ang dahilan. Ang COVID-19, bakit pinadala sa bawat isa? Lahat tayo ay pwedeng maging biktima kung hindi tayo magsisisi ng ating makasalanan. At ang Diyos ay handang tanggalin at handang alisin without any vaccine ang COVID na to kung ikaw ay gagawa ng isang altar na mag-aalay ka ng buhay sa ibabaw ng altar ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapatid, ng altar ay isang mataas na lugar na nilalagyan ng mga hain, mga handog sa Diyos. At kung tayo, kapatid, sa oras na ito, maglalagay ng ating buhay sa altar ng Diyos, ang Diyos ay iingatan kanya at bibigyan kanya ng proteksyon. So mananalangin tayo, kapatid, sa oras na ito. Humingi ka muna ng tawad sa Diyos, nasaan ka man sa nasaan ka mang lugar. Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako, kaya kang abutin, kaya kang pakinggan, na hindi kailangan ang cellphone, hindi ang kailangan ang telephone. Lord, tumawag ka lang sa Kanya, magpakumbaba ka sa Kanya, patatawarin ka ng Panginoon. Kapatid, i-share mo to. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Without the altar, there is no offering. Yung offering mo, yung sacrifice mo, na dinadala sa Diyos, wala yan paglalagyan kung walang altar. Kailangan mong altar sa buhay. And that is your devotion to God. And that is your relationship to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mananalangin tayo, kapatid. Panginoon, dinadalangin po namin ang healing po para sa lahat ng nakakaramdam ng mga cancer sa gabing ito. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, high blood, sa pangalan ni Kristo sinasaway namin, Lord. Ayusin niyo po, Panginoon, ang mga spare part ng katawan nila, Panginoon. Mga cause ng high blood, Lord, in the name of Jesus. Yung pong high sugar, Lord, high cholesterol, Lord, inyo pong pababain, Panginoon. Lord, sino mang mga nagda-dialysis sa gabing ito, dalangin ko, Diyos, na inyo pong bigyan ng kagalingan, Panginoon. Lord, inyo pong iprovide din ang kanilang pangangailangan sa dialysis, Lord. Sino man sila, Panginoon, Amerikano man sila, Pilipino o Negro o sino man sila, Panginoon,
Lord, touch their needs in the name of Jesus Christ. Mga nagkakemo, Panginoon, may mga karamdaman sa puso, Panginoon, may mga sakit sa puso, rheuma, kidney, stone, liver cancer, liver cirrhosis, leukemia, breast cancer, bone cancer, at lahat ng karamdaman, in the name of Jesus Christ, ay aming sinasaway at pinapagaling sa oras na ito, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Marami pong salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang si Pastora Delia Agustin Valenzuela, Panginoon, the forthcoming operation this 7th of October to remove colon cancer, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed, Sister Pastora Delia Agustin Valenzuela. Receive the complete healing right now. I declare complete healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Naway maging mapagtagumpayan ito, Panginoon. Totally matanggal lahat ng cancer cells. Lord, in the name of Jesus Christ, wala na po, Lord, na chemotherapy, Lord God. At siya po ay magaling na, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, si Pastor Rodel Serrano, na na-aksidente, Panginoon, sa motorsiklo, Lord. Naway huwag pong malagyan ng bakal ang balikat niya at manauli lahat ng mga buto niya na naapektuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, in the name of Jesus, hayaan niyo, Panginoon, yung pong mga durog na buto niya, Panginoon, mga bali niya, Lord, inyo pong i-heal, Lord, I command, Lord, in the name of Jesus, na maging normal lahat, Panginoon, ang lahat kay Brother Rodel, Panginoon, kay Pastor Rodel, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we declare the complete healing right now in the name of Jesus Christ. Salamat sa iyo, Panginoon. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang healing para sa samantalang suffering from leukemia and ni Ella for breast cancer, in the name of Jesus. Financial stability sa lahat ng nawala ng trabaho, Panginoon. Dinadalangin ko, O Diyos, nakatagpuin niyo po ang pangangailangan, Lord. Make miracle, Lord God. At Lord, bigyan niyo po sila ng mga trabaho, mga source of income. Lord, makapag-create sila ng mga business. Lord, i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan, Lord, mga puhunan, inyo pong i-provide, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, yung mga nawalan ng trabaho, Lord, bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon. Kaya din, Panginoon, kalusugan at kalakasan kay Ma'am Jermaine Grace, kay Ma'am Jen, kay Ma'am Grace Tangunan, quick recovery, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Healing for Saman, kay kalusugan at kalakasan kay Ma'am Jen, Ma'am Grace Tangunan, quick recovery after ovarian operation, Panginoon. Lord, in the name of Jesus Christ, adalangin din namin, Panginoon, si Amelita Celestra, kalakasan ng pangangatawan, Lord, in the name of Jesus. Lord, operada din po, Panginoon, siya sa puso, quadruple heart, no operation po. In the name of Jesus, walang operation, Panginoon. We declare no operation, Lord God, to Celestra, Lord God, kay Sister Amelita Celestra, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Panginoon. Gayun din, Panginoon, na bigyan niyo po ng knowledge and wisdom si Jocas Ramos, Panginoon, na magtitake po ng Chicago State Board Exam. Lord, bigyan niyo po siya ng
lahat ng kanyang ni-review, lahat ng kanyang pinag-aralan, inyo pong ipalala sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagsagot ng kanyang sa kanyang exam, Panginoon, board exam, Panginoon. Lord, makapasa si Brother Jocas Ramos, Lord. Salamat, Panginoon, gayon din. Salamat, Lord. Dadalan ko rin si Lola Ninita Ramos. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, proteksyonan sa COVID-19, Panginoon. Lord, lahat ng mga anak niyo, Lord, at Lord, lahat ng nakasubaybay dito at lahat ng mga tao, Panginoon, sa buong mundo, Lord, ayon sa iyong kalooban, proteksyonan niyo po, Panginoon, laban sa COVID-19. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, maalala nila, Lord, magsisi sila, Lord, ang mensahe ng COVID-19. Ano ba ang COVID-19? Hindi lang, Panginoon, ito to combat the COVID-19. Lord, hindi lang para labanan ang COVID-19, kundi ma-realize ng bawat isa ang purpose why COVID-19 is given, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Lord, ma-realize nila ang purpose ng COVID-19. Lord, para magsisi, magbalik loob sa iyo, Panginoon. Alalahanin ka, Panginoon. Tanggapin ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Oh God, hey, praise God. Salamat po, Panginoon. Lord, yung mga may karamdaman, Lord, sa oras na ito. May mga karamdaman, Panginoon, tinamaan ng COVID-19, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na pagalingin niyo po sila, Panginoon. Magpakumbaba sila at tanggapin ka na bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, tanggapin nilang kagalingan. Nasaan man sila, Panginoon. Nasa hospital man sila, nasa bahay man sila. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Lord, dalangin namin ng COVID-19 kung lulubin niyo, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Matapos na ito, Panginoon, sa lalong madaling panahon, Lord. Lord, ang mga frontliners din, Panginoon. Lord, mga doctors, mga nurse, mga pulis, mga barangay captain, barangay tanod, lahat, Panginoon, ng mga frontliners. Dalangin ko, Panginoon, na proteksyonan niyo po sila sa COVID-19 sa gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. O God, yung pong mga nawawalan po, Panginoon, ng pag-asa, O Diyos, ay tunay na magkaroon sila ng pag-asa at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ang bumubuo po ng Worldwide Friendship Prayer Brigade versus COVID-19, Panginoon. Proteksyonan niyo po, Lord, si Ma'am Ahel, Lord God, si Pastor Leonora, 10 ng kanyang mga kasamahan, Panginoon. Lord, lahat ng mga members dito, lahat ng mga nag-join dito, Panginoon, sa Prayer Brigade, Lord, proteksyonan niyo po, Panginoon, laban sa COVID-19, Panginoon, maging ang kanilang mga pamilya, maging ang kanilang mga kamag-anak, Panginoon, kapitbahay, proteksyonan niyo po, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Ipinagkatiwala ko po ang gabing ito sa inyo, Panginoon. Lord, na matutulog kami sa gabing ito, magpapahinga na mayroong kapayapaan, mayroong kalakasan, at Lord, sino man may mga problema sa oras na ito, Lord God, in the name of Jesus, na may sobrang kabigatan ang kanyang problema, Lord, na halos masira ng kanyang ulo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Lord, in the name of Jesus, pagalingin niyo po, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. May bukol, in the name of Jesus, be healed. Matunaw ka. Bukol. Cancer, in the name of Jesus. Heart failure, in the name of Jesus. Get out and be healed in the name of Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa iyo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
Okay, so marami pong salamat mga kapatid.